So yan, nandito ako sa park. Upo muna ako. Yung mga bata naman nasa eskwela. Si Hana at saka yung baby nagpapahinga. Isusi naman akong dala. So yan, dito pag first time mo sa Japan, mag-explore ka, maglakad-lakad ka. Basta make sure, tatandaan mo lang yung building, kung ilang street na. Tapos, kung magtingin ka sa paligid mo ng mga madali mong matandaan kapag malapit ka na sa street niyo. Kagaya dito, pag nakikita ko na yung parking lot, may signage kasi na parking lot, malapit na yun sa building na kung saan nakatira yung pamangkin ko. So, yun. Dire-diretso lang yung lakad. Tapos, yun lang. So, yun yung madalas kong palatandaan. Kahit nung bago-bago ko, first time ko pumunta dito ng Japan, 2006 I think. 2006? Ay, sorry. 2016. Tumatanda na. So, 2016, first time ko pumunta dito. Hindi pa ako sinundo sa airport. So, nag-research ako. Nag-research ako kung paano mag-commute. Sa station na lang kami. That time, sa station na lang kami na ate ko magkikita. Ako naman, may game ako basta may pamasahe. Tapos, nag-research ako kung saan ako makakabili ng bus ticket. Yun. Kaya, nung first time ko dumating sa Narita, hinanap ko kagad yung booth na kulay orange talaga siya. Until now, kulay orange siya. Today, alay, uwak, baba ng lipad. So, ngayon is 2023 na yung taon. So, ang kinukwento ko is year 2016. First time. First time ko mag-commute. Wala nagkati sa airport, wala rin nagsundo. Tapos, first time ko mag-commute ng bus, bumili ng ticket. And then, game ako. Basta sinasabi ko sa'yo, game ako. Basta, alam ko yung contact number, address, at saka may pamasahe ako. So, game ako sa mga ganyan eh. So, yun. Tsaka, eto, ngayon nandito ako, 2023. Ayan. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Lalabas ako pag may time o kaya madalas with kids, inaalam ko yung mga bagay-bagay para hindi ako maligaw. Although, halimbawa, maligaw ka ng ibang street na pasukan mo, balik ka lang uli. Tapos, daanan mo yung ibang street hanggang sa makita mo yung sign na kung ano yung palatandaan mo na kung saan nakatira yung kaanak mo na tinutuluyan mo. So, ganun lang. Explore lang. But make sure if you're going out, you need to bring always your passport. Lalo na kung medyo malayo-layo yung lalakarin mo, always bring passport talaga. Kasi minsan, di ba, pag napunta ka ng malayo, lalo na natsyempohan ka ng pulis, wala kang mapakita ng passport. Kasi sa passport na doon nakalagay yung yung visa mo. So, yun, kailangan mo yung dala. Alam nyo ba, noong 2016, lagi akong umaalis mag-isa kasi madali ko nakabisado yung Daiso. Sakay lang ako ng bus, pati yung number ng bus, anong oras darating yung bus, anong oras yung babalik yung bus, ano yung sasakyan ko, pati yung ilang building yung inuuwian ko noon sa bahay ng ate ko sa Machida. Mabilis ko lang siya ma-memorize. Alam mo ba, sa loob ng 4 na buwan, hindi ko dinadala yung passport ko. Buti na lang, hindi ako natsyempo ng mga pulis. Kasi may pagkakataon pala, pag natsyempohan ka, tapos wala kang mapakita, matik na detain ka. Ibig sabihin, baka illegal alien ka dito, illegal stay ka, kasi wala kang mapakita eh. Hindi pwede yung palipaliwanag, ay nakalimutan ko pa sa bahay, walang ganun. So, kaya ngayon, more on be careful na ako. Kasi that time naman yung ate ko, hindi ako ginaguide eh. Hindi niya sinasabi na paglalabas ka, dali mo yung passport mo. Walang ganun. So, ito, natututo na ako sa mga gagawin. So, yun lang. Stay tuned for more upload video. Daldalan tayo. Dadamihan ko na mga ina-upload kong kadaldalan. So, yun lang.